pinakaunang municipality ng Quezon. Kumain tayo ng tapsilog. Alright, what is up guys? Good morning and welcome sa ating panibagong episode ng Motovlog. So for today's video, andito ako ngayon sa Magallanes. Galing ako Mandaluyong. Kaya lang kanina medyo nagka-problema yung camera ko. Hindi ko na-connect yung audio, kaya hindi ako nakapag-record ng maayos. Pero anyway, medyo maaga tayo ngayon. Time check, it's already 5 AM, 5:03 to be exact. Medyo umaambon-ambon. Papunta ako ngayon sa Bicol. Alright, let's go Bicol! So medyo iba yung ano natin ngayon, iba yung ruta natin ngayon papuntang Bicol kasi Z400 yung gamit ko, itong si Grinch. Yung daan ko is expressway. So yung exit ko, sabi ni Google Maps, dito sa may Santo Tomas or baka sa Lipa, depende, check ko na lang mamaya kung ano yung, kung saan yung hindi masyado matraffic. Anyway, maaga pa naman, so siguro kahit alin dun sa dalawang exit. So ngayon nandito ako sa Magallanes. Mag-i-entry ako dito sa Nichols. And expectation ko sa biyahe na to, medyo siguro uulanin tayo. Hopefully wag naman, kasi ngayon medyo maambon-ambon, ano? Medyo basa yung kalsada, so most likely baka kanina malakas yung ulan habang natutulog tayo. Siguro malakas yung ulan. And then sana wag masyado mainit. And of course, sana swabe lang yung biyahe natin. Chill ride lang naman tayo. So dito yung entry ko. Possible paparahin na naman ako ng mga to. Tingnan natin. Paparahin na naman siguro ako. Ayan, para na naman. Pero buti hindi tayo inilawan. Okay. Success. Ayun, meron plano. Woo, yes. So wakas, may nakuhanan din tayo aeroplano. Alright, anyway, medyo maaga pa, medyo madilim pa sa daan. Update ko siguro kayo mamaya pag medyo maliwanag na. Medyo maraming truck pala pag mga ganitong oras. Malalaking truck. Alright, so time check 5:13 AM. Andito na ako sa, saan ba to? Sukat, malapit sa Sukat exit. And magpapagas muna ako dito sa may Shell. Alright guys, medyo malakas yung ulan. Akala ko ambon lang kanina, pero mukhang lumalakas. Pero okay lang yun, matitesting natin ngayon yung capability or yung convenience ng pagkakaroon ng Bluetooth mic. So hindi na natin kahit hindi ko natanggalin yung camera,
pwede tayong makapag-shoot kasi wala namang mababasa, or may mababasa pero waterproof naman yung DJI Action 4 natin. Tapos nakatago naman yung mic, Bluetooth lang yung connection. Alright. Ay shit. Okay. Ako nabasa. Biglang lumakas yung ulan. Alright, papagas muna ako dito sa Shell. Alright, once again, welcome sa ating panibagong episode ng Motovlog. So ngayon, nandito na ako sa Laguna. Kakalagpas ko lang ng Mamplasan exit. So kanina medyo madilim pa, umaambon, tapos biglang lumakas pagdating ko ng San Pedro. So after ko magpagas, eto medyo nawala na yung ambon. Medyo lubak dito ng part Ayan, medyo nawala na yung ambon, and then medyo smooth na yung takbo natin. Hopefully tuloy-tuloy na at sana umipiyok. Hopefully tuloy-tuloy na at sana umaraw. So sabi ni Google Maps, meron tayong 12 hours pa. 12 hours yung nakalagay dun sa mapa. Alright, so ayun na nga. Punasan natin yung lens para malinaw. So time check, it's 6:20 ng umaga. Andito na ako sa may, sana ba to? Batino. Malapit na tayo sa Calamba exit. Pero hindi pa tayo dun mag-exit, dire-diretso pa tayo. Dun tayo sa may Santo Tomas or baka sa Lipa. Kung sa Santo Tomas tayo mag-exit, dadaanan natin yung San Pablo, and then dire-diretso na yun papuntang Quezon Province. Tingnan natin kung makakalusot tayo. Ang lamig. So kanina nag-Google Maps ako, kaya lang gusto niya ako padaanin sa service road, kaya pinatay ko muna, tapos walang signal hindi tayo makapag avoid tollways. Okay, saan na tayo? Buti na lang Bluetooth yung mic, kaya pwede tayong makapag-film kahit umuulan. Yung problema lang, pag nalobat yung Bluetooth mic, wala tayong charger. Alright guys, so mamaya siguro update ko kayo. Medyo wala mga ibang makikita dito kundi puro traffic lang. Alright guys, so nandito na ako sa Santo Tomas, Batangas. Kaka-exit ko lang. So time check, it's already 6:38 ng umaga. Medyo may ambon pa rin. Medyo basa pa rin yung pants ko. Yan, Santo Tomas SM. Ito yung SM City Santo Tomas sa kaliwa. Alright guys, time check 7 AM. Nandito na ako sa San Pablo, Laguna. Kanina pagdaan ko dun sa Batangas, marami ako naamoy na kapeng barako, tapos may lume may lomi,
Nakakagutom. So siguro hanap na lang tayo ng mga kainan ng breakfast somewhere sa Quezon Province or dito sa sa Laguna. And wala na palang masyadong ambon. Yan, SM City San Pablo dito sa kaliwa ko. So after nito Quezon Province na. Alright guys, time check 7:25 AM. Andito na ako sa may papasok. Ito sa arch ng Province of Quezon. Ayan, madaming mga riders. Ayan, Province of Quezon. Ano ba yung pinakaunang municipality ng Quezon? Tiaong. So ito yung Hacienda Escudero. So welcome to Quezon Province. Welcome tayo ng Mang Inasal. meters. Ayun, sa dulo. Sana hindi tayo gabihin sa biyahe. And update sa weather. Medyo umaambon ng konti. Hindi naman sobrang lakas. May paunti-unti dito sa visor ko nakikita ko, pero hindi siya yung tuloy-tuloy na ambon. Ito minsan nakakatakot eh. Pag walang signage na na mayroong railway, nakakatakot. Di mo pansin, mabilis ka tapos di mo pansin na meron palang ganun. So kaliwa tayo dito tayo dumaan sa bypass road ng Tiaong. Alright. Ayan, lumabas na yung araw. Hindi masyado mainit. Alright guys, nandito na ako sa Pagbilao, Quezon. And hinto muna ako dito sa Shell. Papagas tayo. Pagas muna tayo sa Shell Pagbilao. Although marami pa naman, isang bar pa lang yung nababawas galing sa SLEX. Pero ito yung madalas ko talagang hintuan, Shell Pagbilao. So time check 8:30 AM. Andito na ako sa Pagbilao, Quezon. So ilang oras na ako bumibiyahe? 6, 7, 8, halos 3 hours. 3 hours and a half. 3 hours and a half na tayo bumibiyahe. So far wala naman na masyadong ambon, pero makulimlim yung panahon. Pero good thing kasi hindi masyadong mainit. Hindi naman siya umuulan talaga. Hindi naman bumubuhos yung ulan. Merong paambon-ambon pero hindi siya yung sobrang ambon na palagi.
Tapos mag CR din. Alright. Okay. Sana ang pad ko. Alright. Tapos lang natin mag-gas. Full tank ulit. Pero konti lang yung nabawas. Nasa 300 lang lahat. So nakalagpas na tayo ng Candelaria, Sariaya, Lucena, Tayabas. And then ngayon nandito tayo sa Pagbilao. And then sa pagkakalam ko yung susunod nito ay sa Timonan. Tapos nandun yung Old Zigzag Road. Alright guys, dito tayo sa crossing nitong Bondok Peninsula and papuntang Bicol. Pero dito tayo sa kaliwa. Ayan na, nagsisimula na yung traffic. Ay hindi, mabagal lang kasi lubak. Ang lalaki ng mga lubak dito. Parang mga crater ng moon. So pag diniretso mo yan, yan yung Asian Highway. Tapos ito naman yung papuntang Old Zigzag Road. Medyo makulimlim yung Old Zigzag Road experience natin today. Lubak. (1969) Ganda dito. Imbes na ako nakakadaan dito pero wala ang kakupas-kupas yung ganda. Kaya lang yung napa-neutral tayo. Kaya lang yung mga daan dami ng lubak. Ang dami ng lubak. Grabe, ang ganda. Picture kaya tayo. Next time na. Dami na rin lubak dito. Yan. Ang lamig.
Nandito na tayo sa... Ay, kakalabas ko lang galing sa Old Zigzag Road. Biglang nalobat yung action camera natin. So nagpalit muna tayo ng battery. Time check! 9:21 AM. So sabi ni Google, meron pa tayong 9 hours. 9 hours papuntang Sorsogon. Sa sobrang lubak at mga potholes dito na madadaanan natin, for sure madadagdagan pa yung 9 hours na yun. Tapos hindi pa pala ako kumakain. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Hanap na lang tayo na drive-thru. Buti na lang hindi masyado mainit yung biyahe ngayon. Ang ganda. Maliwalas. Whew! Bad trip. Kanina mag-overtake ako dun sa truck. Sobrang bilis na magpatakbo. Tapos edi may mga kurbada. Yung laman ng truck na yon puro pala isda. So yung katas ng isda tumatapon. So lahat ng yon nasa loob. Ngayon amoy isda ako. Ay nako. Ang bilis na magpatakbo talaga. Hindi ko alam kung malinaw yung kuha nung camera. Kasi yung visor ng helmet ko sobrang labo dahil dun sa katas ng isda. Hanap na lang tayo ng 7-Eleven siguro. Bili tayong tubig or gasoline station na pwede tayong makapaghugas. Grabe, ang langsa. Siguro yung takbo niya kanina, yung takbo ng truck na yun asa 80 to 90 sa kurbada yun ha. Alam mo, natatay na siya or something. Alright, kumain muna ako dito sa Daps. Kumain tayo ng Tapsilog. Tapos nag-charge. Buti na lang, naisip ako mag-charge. Alright, let's go. Ganda yung panahon. Daps, dito yan sa... Saan ba to? Gumaka? Gumaka nga. Okay na ulit, full charge na ulit yung isang battery ko para sa DJI. I think sapat na to para matapos natin yung vlog sa isang buong araw hanggang Sorsogon. Kaya tulad nung unang vlog ko papuntang Bicol, halos 15 minutes na yung vlog ko na yun pero pinutol-putol ko yung video. So ginawa kong per bayan. Kaya 15 minutes lang inabot.
Grabe yung battery nun, isang piraso lang yung battery nun. Tapos umabot siya ng 10 hours, ng 11 hours na vlog. Kasi pakunti-kunti lang yung mga mga clips, mga footage. Ayan, ito yung Gumaka. Dito na mga riders. Kaso yung DAPS yung pinili ko kanina kasi pwede ako makapag-charge. Kaya dun ako nag-breakfast. Though hindi naman sobrang mahal yung ano nila, yung pagkain. Sakto lang. Ayun no. Woohoo! So kakapasok ko lang dito sa Gumaka Bypass Road. Dito na lang tayo dumaan para hindi na tayo matraffic dun sa Gumaka proper. Okay naman dumaan dito eh. Medyo marami lang paangat. No, yung mga ayun, pati mga truck napapahinto eh. Next time na tayo huminto dyan. Medyo habol muna tayo ng oras. Ang ganda oh. Sheesh. Yes. Ang ganda. Nice. Masakit sa tenga. Nagbabago yung ano, yung altitude ba yung tawag doon? Nice. Hanggang dun po oh. Sheesh, layo. Matatanaw mo dito yung daan. Oh, nice one.
malapit na tayo lumabas dito sa Gumaca Bypass Road. Kakanan tayo dyan. Pero may madadaanan muna tayong railway. Alright, time check 11:10. Andito na ako sa Lopez, Quezon. So after nito, Calawag, and then Tagkawayan. Tagkawayan ba? Tagkawayan, okay. Sobrang haba nung pila ng mga sasakyan dito. Siguro mag-iisang kilometro na to itong pila na to. So time check 11:22. Nandito pa rin ako sa Lopez, Quezon. Napakahaba nitong yung traffic situation dito. Siguro lagpas 1 kilometro na to. Ito ba yung course? Mukhang hindi naman. Ba't yung iba nakamotor nakapila dun sa... Parang ang hassle dun, pipila ka dyan sa mga malalaking sasakyan. Okay. Ito yung course. 1 lane lang. 1 lane lang yung nadadaanan. Alright, time check 12 PM. Nandito na ako sa crossing papuntang yung diretso papuntang Daet. Ito papuntang Albay. So ito is 93 kilometers. Sabi, ang daming lubak. Doon pa lang sa Lopez, Quezon, swabe na yung pila. Ang haba ng pila. Every ilan yon? Every 30 minutes siguro yung interval ng pagpapa-go, papa-stop. Welcome to Tagkawayan. Yes. After nito, Kamsur. Then Albay. Then Sorsogon. Alright guys, time check 12:30. Andito pa rin ako sa Tagkawayan, Quezon Province. Medyo parang hindi umulan dito. Joke. Medyo masakit na yung likod ko. Pero maganda yung panahon dito sa Tagkawayan. Matagtag nga lang. Yan o. Ang daming lubak. Slovakia.
Shucks. Ganda oh. Pag yung Honda PCX yung dala ko, ramdam na ramdam mo talaga yung tagtag dito. Parang makakalas yung body niya. Yun! Nagpakita na si Haring Araw sa wakas. Maliwanag na, meron na tayo nakikita ang konting blue skies. Ayan, feel ko na 12:30 na. Kanina hindi ko na-feel. Ay! Kanina hindi ko na-feel na 12:30. Ayan, maganda na yung panahon. So hindi na ako nag-diet. Next time na lang tayo mag-diet pag marami tayong time. And pag marami tayong battery. Ngayon kasi kailangan tipirin yung battery. Yung chinarge ko kanina, paubos na naman. Tagkawayan. Stop over muna tayo dito. Inspect muna natin yung motor. Mag-inspect muna tayong motor. Pagod. Okay, maliban sa madumi. Okay naman yung mga mugs. Okay, good. Sa puntong ito, habang ini-enjoy ko yung pagmumotor at magandang panahon, sa di inaasang pagkakataon, nahulugan ako ng wallet. Kasama din sa nahulog yung pouch kung saan nandun yung mga battery at mga charger ko. Hey guys, wala kasi ako ng wallet. Ngayon, wala akong pang gas, wala. Wala yung gagawin ko. Excited akong bumiyahe patungong Bicol, pero hindi pa nakakarating sa destinasyon ay sunod-sunod na ang pangyayaring naganap. Una, ang maulan na panahon. Pangalawa, ang mabuhusan ng tubig galing sa truck ng isda. At ang pinakamalala ay mahulugan ng wallet. Pero sa mga pangyayaring ito, natuto akong kumalma at mag-isip ng paraan. Laking pasasalamat ko talaga sa mga gasoline station na may GCash payment. At sa maikling pagkakataon ay nakapag-drone shot tayo kay Mount Mayon. At isa sa mga ipinagpapasalamat ko ay ang makarating ng ligtas dito sa Sorsogon City. Kaya sa episode na to, samahan niyo akong muling bumiyahe mula Sorsogon papuntang Manila at tuklasin kung ano yung adventure na nag-aantay sa atin. Alright, good morning. What is up guys? Good morning and welcome sa ating panibagong episode ng Moto Vlog.
For today's video, andito ako sa napakagandang lugar ng Sorsogon City. Andito ako ngayon sa tinatawag na lang Rompiolas Coastal Road, ganun. So gamit ko yung Z400. Pabalik tayo ng Manila. Time check 6:30 ng umaga. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Tsaka maganda yung panahon. It's a good day to ride. Alright, let's go. So bibiyahe tayo ng almost 600 kilometers from Sorsogon City papunta ng Makati. So yung previous na video ko, yung papunta dito ng Bicol, grabe yung nangyari. Kwento ko lang sa inyo na nawalan ako ng wallet, then pati yung batteries and chargers ko na kailangan sa camera, sa vlogging, nahulog din. So inisip ko kung paano siya nawala, paano siya nahulog. Di naman ako nadukutan. Iniisip ko dito sa aking kasi since C400 yung gamit ko, iniisip ko na hindi ko nasara yung bulsa na pinaglagyan ko. Kasi pag PCX kasi kampante ako, automatically nilalagay ko yun dun sa malaki yung yung U-box sa under seat carriage niya, malaki. Tapos meron din siyang patungan dito, pwede kang magpatong ng kung ano-ano, hindi siya nahuhulog. So yun yung nangyari. So hindi ko natapos yung vlog, hanggang sipokot lang yung footage ko. Pero nakapag naman tayo ng mga drone shots, kasi yun na lang yung natitira kong may battery, yung drone. Ganda ng bundok, nakaka-mesmerize. Ayan. So meron din mga nagtitinda rito ng mga seafood. Ayan. May island dun, no? Hopefully makarating tayo ng maaga-aga sa Makati. So ganun ulit yung gagawin ko sa video na to. Puputol-putulin lang din natin yung video at titipirin natin yung battery. Kasi kulang tayo ng spare battery. Iisa lang talaga yung battery ko. So pwede tayo maki-charge pag pag mag-coffee break tayo. Grabe, ang ganda dito. Alright, so kakaliwa tayo dito. So ito din pala, pag umuwi ako ng Bicol, palatandaan ko dito, malapit na ako sa sentro ng Sorsogon, is itong straight na daan na to, na yung gilid niya is palayan, tapos meron kang view ng bundok. So yun yung palatandaan ko pag kahit nung nag-aaral pa ako, pauwi ako ng Sorsogon galing Legazpi City. Yan. Ito yun. May palayan sa gilid. Straight yung daan. Tapos mayroon kang view ng mountains sa gilid niya. Diba? At hindi lang to, meron pa tong isa. After nitong kurbada, meron pang isang straight na road dyan. Yan. So may palayan sa gilid. Dito naman sa kanan, meron siyang view ng mountain. Ayan. Ano? Ganda, diba? Daming umihito din dito. Ayun, oh. May ribulto din. May ribulto ng mga ano dito, oh.
Oo, may toyo. Alright, so dire-diretso lang tayo. Update ko kayo mamaya, guys. Alright, ladies and gentlemen, ang nasa harap nyo ay si Daragang Magayon. Medyo maliit pa siya tingnan sa camera, pero sa personal napakaganda. Kaya naman siyang tinawag na Magayon, or pag translate mo sa Tagalog, Daragang Magayon is dalagang maganda. Alright, so time check, it's already 7:16. So halos ilang minutes tayo bumiyahe, 45 minutes tayo bumiyahe papunta dito sa Albay. So dito na ako dumaan sa diversion road para hindi tayo matraffic, mas mabilis yung biyahe natin. Then mamaya sa Kamalig yung makikita natin yung yung mas malinaw na footage ni Daragang Magayon. And also hindi na tayo dadaan ng Legazpi City, para hindi na tayo matraffic doon. Although holiday naman ngayon pala, hindi naman matraffic, pero dyan na tayo, mas mabilis to. Oh my! Grabe, ang ganda dito. Grabe, ang ganda. Doon din ako nag-picture last time. Kasi maganda talaga yung view doon. Siya, fully shot siya ng Mount Mayon. So talagang walang araw na dumaan ako doon na walang nagpi-picture or walang tao doon na kumukuha ng footage. Good good spot. And summertime na pala, may mga nakikita akong saranggola. Oh. Nice. Bibihira na ako makakita ng mga saranggola ngayon. Yan. Oh ha, ang ganda. Medyo lubak lang yung exit dito. Hindi pa naayos. Ayan na. So ito na yung exit. Kakaliwa tayo dito sa main road. Yan. Kaliwa tayo dito. I think na to, malapit na to sa Kamalig. Yan, dito tayo makakakuha ng magandang footage kay Mount Mayon, kay Daragang Magayon. Yan, ang ganda, di ba? Napakaganda. Hinto tayo doon sa sa kabila, yung straight na daan. Picture tayo doon.
guys, ngayon nakita nyo na si Mount Mayon. Napakaganda talaga. And time check. Anong oras na ba? 7:47. Nandito na tayo sa Albay, sa Kamalig Albay. So biyahe tayo ulit. Kulay pink yung ano nila dito. V-Power. Alright guys, time check 8:41. Galing ko lang ng Albay, then papasok na tayo dito sa arch ng Camarines Sur. In 3, 2, 1. Alright, so nandito na tayo sa Camarines Sur. Daming alikabok. Yan. So officially nandito na tayo sa Camarines Sur. So halos ilang oras na tayo bumibiyahe? 6, 7, 8. More than 2 hours na tayo bumibiyahe from Sorsogon City papunta dito sa Camarines Sur. Dadaanan ko rin pala yung nakapulot ng wallet. Buti na lang meron pang mga taong ganun na mag-e-effort na tawagan, mag-e-effort na hanapin yung may-ari. Shoutout sa'yo kuya. Kuya at ate, magkapatid sila eh. Unang tumawag is yung kapatid na babae. Nag-effort na ipaalam na nakuha nila yung wallet ko. So maraming salamat sa inyo. Wala akong masabi kundi maraming salamat sa inyo. So yung wallet is nandito sa Lupi, Camsur. So tawagan na lang natin sila pag malapit na tayo sa Lupi, Camsur. So nasa Camsur na rin naman tayo. Sa Bato, Camsur. So ito ata yung pinakaunang bayan ng Bato, San Miguel. Or ano ba yung Bato? Barangay San Miguel ata. Ayan, Barangay San Miguel Crossing, Bato, Camsur. Trivia guys, dito galing yung Pansit Bato. Dito ginagawa. Dito yung authentic na Pansit Bato. Ayun na, Declaro Pansit Factory, founder of Pansit Bato. Founder. Siya yung pinakauna ba? Founder. 1940s na found yung Pansit Bato. Ay, napasabak na naman tayo sa rough road. Sabak na naman tayo sa rough road. Naku, hindi ko kaya. Mabigat yung motor ko. Hindi ko kaya dyan sa gutter. Ayan. Napa-off-road na naman tayo. Yun, makalusot din. Papunta to ng Minalabak. Para hindi na kayo dumaan sa mga bayan. Para hindi na kayo dumaan sa city. So ito nalaman ko rin, nalaman ko lang din naman to sa kay Google Maps. Trinay ko lang na sundin siya. Trinay ko lang na dumaan dito.
So, okay naman. Wala siya masyadong wala masyadong traffic. May mga ginagawang daan, may mga nire-renovate na daan, nire-rework, pero sa tingin ko lang, sa opinion ko, mas mabilis yung biyahe pag dito dadaan. So, susundan nyo lang din si Google Maps. Ako, medyo nalilito pa ako dito, pero puro lang naman to, left. Puro left lang. Tapos after nito, yung road, lalabas kayo ng Nabua Balatan Road. Ito na yung Nabua Balatan Road. Left tayo dito. Yung nakalagay na nga, yellow lane, bawal mag-overtake. Buti na lang. Ay, napa. So turn right tayo from Nabua Balatan Road, turn right tayo dito sa Provincial Road. Yan guys, kung gaano kaganda yung daan dito. So time check, 9:11 ng umaga. Nandito na ako ngayon. Kakapasok ko lang sa San Fernando Minalabac Bypass Road. Yun, nabasa ko doon kanina. So ito yung Minalabac San Fernando Bypass Road. Ito yung part na hindi ko makalimutan nung bumiyahe ako from Makati to Bicol. Dito ako pinadaan. First time dito ako pinadaan ni Google Maps. Ito yung welcome arch nila. Uy, nice. May magandang view din dito. Yes. Alright, so ito may mga ginagawang daan pa dito sa Provincial Road or dito sa Bypass Road. Ayan, so medyo dito lang kayo babagal. At least hindi na kayo na traffic sa city. Kung wala naman kayong kailangan puntahan or kailangan gawin sa city, pwede na kayo dumaan dito. Alright guys, tinawagan ko si kuya, yung nakapulot ng wallet ko. Morning po kuya. Thank you Lord.
Salamat po. Yun lang talaga yung masasabi ko. Maraming salamat talaga. Thank you po. Thank you po. Boss, bomba! Balik tayo dito sa main road, Asian Highway 26. Whew! Thank you Lord, thank you Lord. Maraming salamat talaga. At nakuha ko ulit yung wallet ko. Maraming salamat Sir Elvin, Ma'am Giselle. Maraming salamat po talaga. Hindi matutumbasan yung kabutihan na pinakita nyo sa akin. Alright guys, update. Time check 12:44. Andito na ako sa Quezon Province, Tagkawayan. Ito yung boundary. So ready na tayo tag ulit. 50% na lang yung battery ko. Ano umabot. So mamaya baka stop over tayo sa mayroong pwede tayo mag-charge. Makapag-charge tayo ng action camera. So hindi naman sobrang init ngayon yung biyahe. May part na ganito, parang makulimlim lang din. Pero grabe, blue skies. Ayan oh, ang ganda ng sky. Before, dito ako nagpapagas. Hindi ko alam ba't nagsara to. Ayan oh. Wala na, sarado na siya. Kumain din ako dyan dati. Calculated ko na kasi minsan calculated ko na dati yung mga hinto ko kung kailan ako magpapagas nung Honda PCX yung lagi kong ginagamit sa pagbiyahe ng Bicol. So calculated ko na yun. Pinakauna kong hinto sa Pagbilao, tapos yung sumunod dito na sa Tagkawayan. Ganun siya katipid. Sobrang tipid ng PCX. Alright guys, nandito na ako sa arko ng province of Camarines Norte. Nag water break muna tayo saglit. Hindi pala water yun, Gatorade pala. Diyos Mabalos. So sabi ni Google meron pa tayong 6 hours, 6 ata or 7. So welcome to Calawag, Quezon. Calawag, Quezon na tayo. Okay, Lubak. Chill lang tayo dito sa Calawag, Quezon, or dito mismo sa Quezon Province. Chill muna tayo kasi medyo may mga potholes. Alright, so time check 1:45. Medyo napapadalas yung paghinto ko dahil masakit sa puwet. Tapos sa may hita masakit, kaya medyo napapadalas. Then meron ding mga
part din talaga na kailangan mo huminto kasi dahil sa mga road repairs, road works na ginagawa. Tapos ano lang, one lane lang yung passable. Alright guys, time check. 2:25 ng hapon. Currently andito na ako ngayon sa Lopez, Quezon. Kakapasok lang ng Lopez, Quezon from Calawag. So medyo malapit-lapit na tayo sa totohanan. Sila kuya yung nasa harap, nakausap ko kanina. Papunta pa silang Kainta ba? Yun, basta dun. Parting Antipolo at Kainta. Galing silang Buhi. Saan ba yung Buhi? Camarines Sur? Yun. So sila, Yamaha Sniper. So maraming delays na nangyayari dito sa sa biyahe natin kasi maraming ginagawang daan. Tapos ako naman panay hinto kasi ang sakit na ng hita ko. Sakit ng hita, masakit yung buhet. Pero okay lang naman, sulit naman yung biyahe kasi medyo mabilis-bilis naman to si Grinch. Alright guys, nandito na tayo sa Lopez pa rin. Ito yung sentro ng Lopez. Then after nito, Gumaka. Pero magbabypass road tayo sa Gumaka. Alright, time check 2:49, almost 3 o'clock. Dito tayo sa left, Gumaka bypass road para hindi na tayo matraffic doon sa Gumaka proper. Dito tayo saglit. Ay. Uy, ang daming talbos ng kamote. Sarap yan sa may sabaw na isda. Ganda dito ah. Pag sunrise talaga siguro maganda dito. Let's go. Medyo malayo pa tayo. Pag maraming oras, pwede tayo tumagal-tagal dyan. Pero hanap muna tayo ng pwede tayo makapag-charge dahil wala na tayong battery. Amoy ko na yung dagat guys. Eto na siya.
So yung next na bayan is Atimonan. Malapit na tayo sa Old Zigzag Road. Bitukang Manong. Alright guys, kaliwa tayo dito sa Old Zigzag Road. Para mapawi yung init. Masyadong mainit. At least dito malalamigan tayo. The Old Zigzag Road. Ay nako, ang aliwalas ng pakaramdam dito. Time check, 3:36 ng hapon. Nandito na ako sa Old Zigzag Road. Paakyat na tayo Old Zigzag Road. Maliwalas ng hangin. Tapos may paliguan dito. Yan. Atimonan. Atimonan Zigzag Park. Oh, yung pala yung tawag doon. Grabe yung feeling na ano, na malamig. Malamig yung nai-inhale mong hangin. Fresh from the trees. Yan, pababa na tayo. Buena Vista spot. Ay, wala masyado nakatambay ah. Dito. Sabagay, mainit pa kasi. Ayun, may unggoy. Puntahan nga natin. Wow. Nareklamo po, walang asukal. Ay, Salvador ay paborito ang Salvador. Uy, ay malaki ah. Pinakamalaki dyan na wala na. Ano doon sa baba? Dyan, sa baba. Ay, ang dami pala. Kaya sumatay, sa subo lang yan. Nakasuma si ano. Taray. Ayaw nga hawakan. Ayaw kita. Mahalap kita. Ang dami pala nila. Hindi naman. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
Ang bilis malaubat ng DJI. Let's go. Sumakit yung kamay ko dun Bigat ng motor. Ay nako. Quezon National Forest Park, 1969. Shoot, lubak. Eto na, palabas na. Time check, 3:59. 4 o'clock na. Dito pa rin tayo sa Timuanan. Gabi nga tayo darating talaga. Baka abutin tayo 8 o'clock bago makarating sa bahay. Okay, yung kaliwa papuntang Manila. Alright guys, time check, 4:53. Malapit na mag 5 o'clock. Nandito ako ngayon sa Sariaya Bypass Road. So bali yung from Pagbilao, yung dinaanan ko is Tayabas, Lucena, and dito sa Sariaya Bypass Road. Nakapag-charge tayo ng konti. I think enough na to para makapag-vlog tayo hanggang Makati. Ang ganda ng daan dito sa Sariaya Bypass Road. Ayan wala pa masyadong mga lubak-lubak. Anong bundok kaya yan? Comment down below guys kung ano yung bundok na yan. I-research ko pa kung anong bundok to. So Sariaya, papunta tayo ng San Pablo. Papunta na tayo ng Laguna. So yung left dito, ito na yung Maharlika Highway. Left tayo dito sa Maharlika Highway. Alright, time check, 5 o'clock. Nandito na ako sa Candelaria Bypass Road. Papunta tayo ng San Pablo City. San Pablo City, Laguna. Alright guys, time check 5:50. Almost 6 o'clock. Liliko tayo dito pakanan papuntang Tiaong Bypass Road. So papunta na tong San Pablo. Naabot na tayo ng 6 o'clock sa daan. Dami nating stopover kasi. Paubos na rin yung memory ng SD card. Alright, so
Malapit na tayo mag-exit ng Quezon Province. Yung susunod nito is Laguna na. So from Laguna, diretso tayo ng ayan, Manila, 95 kilometers pa. So from Laguna, pasok tayo ng Santo Tomas, Batangas. Doon sa entry ng expressway. And then yun, tuloy-tuloy na yun papuntang Nichols. Alright, so since malapit nang maubos yung aking memory card, puputulin ko na lang to, update ko na lang kayo guys kung malapit na ako. Ito na yun, City of San Pablo. So boundary ng Quezon Province tapos ng Laguna. Alright, nandito na tayo sa Laguna. Alright guys, Santo Tomas exit. Santo Tomas entry papuntang Manila. Yun. So dire-diretso lang to papuntang Nichols. Time check, it's already 6:42 ng gabi. So dire-diretso lang to. And then update ko kayo mamaya pag exit ko ng Nichols. Medyo pa ubos na yung memory card natin. Alright. Alright, what is up guys? Time check, 7:15 ng gabi. Andito na ako sa Nichols exit. So inabot tayo ng almost 13 hours na biyahe from Sorsogon papunta dito sa Manila. So kung abot kayo sa part ng video nito, maraming salamat sa pagsama at maraming salamat sa panonood. And yun, I'll see you on the next episode.